Libong taon na ang lumipas simula ng sumiklab at matapos ang isang pandaigdigang digmaan. Ang gulo ay pinamunuan ng 6 na Dark Lords ngunit isa-isa itong napabagsak ng 6 din na bayani. At taong 447 ng Holy Calendar si Haring Leonas Death Magnus. Isa sa mga Dark Lord ay sinil ang kanyang katawan bago ang kanyang kamatayan. Sinabi niya na maaaring talo siya ngayon ngunit muli siyang mabubuhay makalipas ang 1,000 taon, upang lipulin ang sangkatauhan dahil iyon ang misyon na huling ibinigay sa kanya ng Diyos ng Rebelyon. Sa kasalukuyan ng 18th Squad na kinabibilangan ni Rizelia Ray Crystalia ay pinasok ang abandonadong lugar upang imbestigahan ang nangyari dito. Nagulat si Rizelia at ang kanyang kasama na si Regina nang mapansin ang mga estatwa doon. Sinabi ni Rizelia na maaaring ang mga figurine na iyon ay accessory ng isang libingan ng hari. Kung kaya napaisip ang dalawa kung mayroon bang posibilidad na may haring nakalibing kung saan sa lugar na iyon. Nakita ng dalawa ang isang malaking pinto. Nang hindi sinasadyang mahawakan ni Rizelia ang pintuan ay bigla itong nagliwanag at nagbukas. Sa loob ay nakita niya ang isang tila kristal na napakalaki at napansin niya na may tao sa loob. Pinagbabaril ni Rizelia ang kristal at kagulat-gulat na pagwasak ang nangyari dito. Isang batang lalaki ang lumabas mula sa kristal. Inusisa ni Rizelia bakit naroon ang bata. Niyakap niya ito sa pag-aakala na baka kaya hindi ito nagsasalita ay dahil wala itong maalala. Ngunit sa katotohanan ang batang ito ay ang Dark Lord na si Leonas na muling nabuhay sa katawan na ito. Binigyan ni Rizelia ng pagkain at maiinom ang bata. Nagpakilala ang bata bilang Leonas at nakyutan si Rizelia sa pangalan nito. Nagkwentuhan at kinilala ng dalawa ang isa't isa. Ikanwento din ni Rizelia ang tungkol sa mga void na kalaban ng mundo ngayon na sumibol noong 64 na taon na ang nakakaraan. Nagulat ang dalawa nang may lumabas na void sa kanilang harapan. Nagtataka ang batang Leonas kung ano ang nilalang na ito. Nilabanan naman ni Rizelia gamit ang kanyang baril ang void na nasa harap. Habang ang ating bida na Diyos ng kadiliman noon tila ba naging lampa na ngayon. Dumating naman ang kasamahan ni Rizelia na si Regina upang sila ay iligtas mula sa void. Gamit ang makapangyarihan na baril ni Regina na mukhang si Layla ng Mobile Legends ang porma. Pinatakas niya si Rizelia at si Leonas at nilabanan ang void. Tumakbo palayo ang dalawang ngunit may nakasalubong silang isa pang void. Nilabas ni Rizelia ang kanyang espada ngunit wala itong nagawa nang sagudin siya ng void. Nakita ni Leonas ang pagkamatay ni Rizelia dahil sa labis na pinsalang natamo nito sa void. Pinaligiran sila ng mga void, ang ating bida gamit ang kanyang kapangyarihan ay tinapos ang buhay ng mga void. Sinubukan niya naman buhayin muli si Rizelia gamit ang kanyang mahiwagang baton. Nagulat ito nang muli siyang mabuhay at mawala ang sugat sa katawan kung kaya ipinaliwanag sa kanya ni Leonas na gumamit siya ng kapangyarihan upang buhayin muli ito. 6 na taon na ang nakakaraan si Rizelia at Regina kasama ng iba pang mga civilian. Sila ay nasa isang shelter na secure, dahil sa labas ay may labanan na nagaganap sa pagitan ng Void at military na pinamumunuan ng ama ni Rizelia. Pinapalakas ni Rizelia ang loob ni Regina na sobra na ang takot dahil sa lakas ng mga putukan sa labas ng shelter. Isang napakalaking pinsala ang naiwan ng labanan sa syudad na ito. Ngunit mas malaki ang sugat sa puso ni Rizelia sapagkat ang kanyang buong pamilya ay nasawi dahil sa pakikipaglaban sa mga Void. Sa kasalukuyang panahon dinala ni Rizelia at Regina si Leonas sa kanilang mega float kung tawagin kung saan naninirahan ang dalawa. Ipinaliwanag din ni Rizelia na ipapasok niya si Leonas sa Excalibur Academy upang maasa ang kapangyarihan nito. At sa lugar na iyon na mega float na kung tawagin ay Tactical City ay maninirahan na din si Leonas. Pansamantala munang iniwan ng dalawa si Leonas. Nang siya ay nag-iisa na lang kanyang pinalabas ang kanyang mga tauhan. Ang kanyang tauhan na si Sherry ay hindi makapaniwala sa kanyang itsura. Isipin mo Dark Lord noon isang cutie boy na ngayon. Dahil sa reaksyon ni Sherry ang Dark Lord ay napikon di niya matanggap na isa na ulit siyang cutie. Inutusan niya ang dalawa na hanapin pa ang 6 na syudad na gaya sa Tactical City. Nais ni Leonas na obserbahan at alamin nila ang mga detalye tungkol sa mga mega float na syudad.
Bago man sa ating cutie boy Dark Lord ang mundo na ginagalawan niya ngayon ay nasa isip niya pa din ang paglipol sa sangkatauhan. Pagpasok niya sa gusali ay nagulat siya dahil sa isang platform kung saan kailangan niyang masanitize at maskan. Bawat pinto ay tila ba may security level na kanyang ikinagulat dahil biglang nag-alarm, ayon pala para lang ito sa kanyang ID. Nagtungo ang dalawa sa academy upang mag-enroll si Leonas. Parang probinsyano na nasa field trip sa Maynila ang eksena ng dalawa. Bawat gusali at lugar ay namamangha si Leonas at ipinapaliwanag naman ni Rizelia kung ano ang mga ito. Habang naglalakad sa academy may mga kababaihan silang nakasalubong at cute na cute sa ating Dark Lord. Nakasalubong din nila ang isang grupo ngunit binubuli ng mga ito si Rizelia dahil hindi pa lumalabas ang kanyang kapangyarihan kahit na ilang taon na siya. Nang mapansin nila si Leonas maging ito ay nilait nila. Sinabunutan ng lalaki si Rizelia kung kaya ginamit ni Leonas ang kanyang kapangyarihan dito at binyantaan na huwag na muling tangkain na hawakan si Rizelia. Dinala ni Rizelia si Leonas sa kanilang dormitory. Agad naman napansin ni Leonas na luma na ang tirahan kung kaya sinabi ni Rizelia na ang ganda ng tirahan ay performance-based, kapag magaling ang grupo nyo maganda ang bahay nyo. Naabutan ng dalawa na natutulog si Regina sa kanyang silid na tila ba pagod na pagod. Kung kaya naglibot na lang sila sa loob ng bahay na parang nasa house tour vlog. Isang umaga inaabangan ni Leonas na magising si Rizelia. Nagtataka naman si Rizelia kung paano siya napunta sa kwarto niya, dahil ang alam niya ay nawalan siya ng malay habang naliligo. Ipinaliwanag naman ni Leonas ang nangyari at kung bakit ganon ang naranasan ni Rizelia. Kanya din sinabi ang katotohanan sa muling pagkabuhay ng dalaga na naintindihan naman nito. Suot ang uniform ng academy ay mas lalong naging isang cutie ang ating Dark Lord. Kasama si Rizelia ay nagtungo sila sa cafeteria ng eskwelahan. Ang mayabang na Dark Lord sinabi na siya na ang magbabayad pero napahiya lang siya nang sabihin ni Rizelia na cashless ang payment sa panahon na iyon. Nakasalubong din nila dito ang kaibigan ni Rizelia na si Sakuya, isa ding student sa academy. Ipinakilala ni Rizelia kay Leonas ang dalaga. Matapos noon ay kumain na ang tatlo habang nagkwentuhan. Sa entrance exam ni Leonas ipinakita nito ang kanyang sandata. Kinailangan niya din ipaliwanag kung ano ang role ng kanyang sandata at mga nagagawa nito. Upang masubukan ang kapangyarihan nito kailangan niyang labanan ang mga prototype doon. Ngunit iseset pa lang sana ng proctor ang robot nang magulat sila na wasak na ang lahat ng ito. Nakahatak ito ng atensyon sa ibang mga estudyante at ganun na lang din ang pagtataka ng proctor dahil hindi basta-basta nawawasak ang mga prototype. Dumating naman ang bully at bida-bidang lalaki na sinabi na siya na lang ang lalabanan. Nagsimula ang laban ng dalawa. 4 laban sa 2. Matinding bakbakan ang nangyari sa pagitan ng dalawang grupo. Ngunit ang ating cutie boy ay easy-easy lang at parang di pinagpawisan. Ngunit nang kontrolin na ng kalaban si Rizelia ay hindi ito makagalaw ay biglang lumabas ang holy sword nito na nakalinya sa dugo ng kanilang pamilya. Ito ang naging sanhi ng pagkatalo ng bully. Labis ang kasiyahan ng lahat dahil matapos ang ilang taon na pag-aantay ay sa wakas may kapangyarihan na si Rizelia. Nag-celebrate ang platon ni Rizelia sa paglabas ng kapangyarihan niya at ang pag-join ni Leonas sa kanilang grupo. Sa hapagkainan ay masaya silang nag-usap-usap. Pinagagawa ng mga kababaihan kung saang kwarto mananatili si Leonas. Ngunit syempre di papatalo si Rizelia, sinabi niya na sa kwarto niya mananatili si Leonas at siya ang tatayong guardian nito dahil siya ang nakakita dito. Sinang-ayunan naman ito ng ating cutie boy Dark Lord. Nang muling mag-isa si Leonas ay muli niyang pinalabas ang isa sa kanyang mga tauhan. Nag-report ito sa kanyang mga nalaman tungkol sa lugar na iyon. Matapos noon ay ang isa pa niyang tauhan ay lumabas din, may iniabot itong isang paper bag na may laman na donut at kung ano pang mga pagkain. Sinabi din nito na walang nakakaalala o nakakaalam tungkol sa digmaan na nangyari 1,000 taon na ang lumipas. Sa eksenang ito ipinapakita na ang orihinal na Leonas bago pa man siya maging isang Dark Lord na mas kilala bilang isang bayani, ay pinagtaksilan ng mga taong kanyang iniligtas at pinatay. Dumating naman ang isang babae at inalok siya ng paghihiganti.
At sinabi din nito na mahal siya ng babae na matagal nang nagbabantay sa kanya. Sa isang pagpupulong ng mga pinuno ng Tactical City ay nagkaroon ng mainit na argumento. Ito ay dahil sa isang misyon sa ilalim ng dagat kung saan ang grupo na nagtungo doon ay kalahating araw nang hindi makontak. May nasagap silang isang imahe bago mawalan ng signal ang mga grupo at pinadebatihan ito kung isa bang halaman o isang uri ng void. Ngunit kahit na anong modern ng mga device nila ay hindi nila ito madetect. Kung kaya nagdesisyon sila na muling magpapadala ng panibagong grupo para dito. Sa kabilang dako nagsimula na ang pag-iensayo ni Rizzalia gamit ang kanyang bagong-bago na kapangyarihan. Sinabi naman sa kanya ni Leonas na bukod sa kapangyarihan na meron si Rizzalia ay maaari niya itong turuan gumamit ng magic. Ito ay sa kadahilanan na ang pagkatao ni Rizzalia ngayon ay isa ng vampira dahil ito ang naging paraan noon ni Leonas upang buhayin siyang muli. Naglabas si Leonas ng mga maaaring makalaban ni Rizzalia sa kanyang pag-insayo. Matapos malabanan ang napakarami nakaramdam siya ng matinding pagod ngunit ibang limit ito kumpara sa bilis niyang mapagod noon. Sa kabilang banda ang grupo ni Rizzalia ay nagtitipon nang wala sila ni Leonas. Ipinagluto kasi ni Regina ang mga ito habang simpleng ginagawa ang kanilang mga trabaho sa bahay nila, habang ang isa na pagod sa kasusugal ay nakatulog na nang nakaupo. Ang dalawa naman ay nagtungo sa isang restaurant na mayroong mga orphans na batang nakatira. Ipinaliwanag ni Rizzalia na kung minsan ay tumutulong siya sa mga gawain sa restaurant na ito. Napaisip naman ang ating cutie boy Dark Lord tungkol sa mga batang walang magulang. Muling bumalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan bago pa man siya maging Dark Lord. Dahil dito mas lalo niyang naitindihan kung bakit gusto ni Rizzalia noon na mailabas na ang kanyang kapangyarihan. Sa isang panibagong araw sa headquarters ng Tactical City, nakipag-video call ang isa sa kasamahan ni Rizzalia sa mga pinuno ng syudad. Ang eksena ay parang thesis defense sa online class, ang mga panelist ay seryoso, bawal magkamali. Ipinaliwanag niya isa-isa ang mga impormasyon na kalap tungkol sa iba't ibang aktibidad ng mga void, at ang paggalaw nito sa kasalukuyang oras. Ang Panginoon ng mga void ay nakapasok na sa kanilang syudad ay kasalukuyang may mga pag-ataking ginagawa na ikinagulat ng mga pinuno, maging ang grupo ni Rizzalia ay naka-standby sa posibleng sagupaan. Dahil sa emergency ng sitwasyon na pagdesisyunan ng kanilang commander ang madali ang pag-evacuate ng mga tao sa lugar kung nasaan ang Panginoon ng mga void. Nagulat si Leonas at Rizzalia nang tumunog ang alarm ng syudad. Sa paglabas nila ay agad napansin ni Rizzalia ang forest mode sa isang bahagi na labis niyang ipinagtaka. Sa dami ng kalaban na void sa himpapawid, ang grupo ni Rizzalia ay agad na nagtungo sa assigned district nila dahil siguradong malaking labanan ang magaganap sa mga susunod na oras. Nagsimulang umatake ang mga void sa headquarters na nilabanan ng mga nakaset up na modernong machine gun. Ang eksena ay tila larong battle space. Ang bawat miyembro naman ng grupo ni Rizzalia ay isa-isa nang nilabas ang kanilang mga sandata at kapangyarihan. Sa kabilang banda inutusan ni Leonas ang tauhan niyang si Sherry upang samahan at protektahan ang mga kasama nila sa grupo ni Rizzalia. Habang si Rizzalia naman ay inihanda ang mga bata sa restaurant upang lumikas. Nilabas ni Rizzalia ang kanyang kapangyarihan, ganon din si Leonas. Sinimulan nilang labanan ang mga dragon na void, napakaraming kalaban at halos sakupin nito ang kalangitan. Maging ang grupo ni Rizzalia sa kabilang panig ng syudad ay hindi magkandamayaw sa pakikipaglaban. May lumabas na tila isang water dragon na void, at nagsimula na magkaroon ng pinsala ang syudad. Pero wag mag-alala dahil di natin pwedeng kalimutan na meron tayong cutie boy Dark Lord na habang pinoprotektahan ni Rizzalia ay siya namang nagkakast ng magic spell para sa mga void. Sa lakas ng mahika ni Leonas nag-api niya ang mga void sa paligid. Ngunit bamuka ang lupa, lumabas ang mga ugat at kinuha nito si Rizzalia. At dito napagtanto ni Leonas kung sino ang pinuno ng mga void.